Matyagang nagpapanday ang isang residente ng pira-pirasong mga kahoy. Kinakailangan niya kasing makabuo ng isang ataul para sa kamamatay lang na kapatid ni Jules na si Ivan, 3 taong gulang. Nang magawa na ang ataul, maayos nang inilipat ang bangkay ng bata na nakabalot lang sa banig. Para kay Lolo Juanito, buhay pa sana ang kanyang apo kung natingnan lang agad ng doktor ang bata. Ay, masakit nga po eh. Gawa lang. Kaya pa mabuhay. Pero wala ba, doktor? Tapos hindi nyo naman ho maitakbo. Hindi namin may magtagbo dahil wala sasakyan dito. Wala kami pera. Pero hindi lang kakulangan sa maayos na healthcare ang problemang kinakaharap ng mga residente sa bayan ni na Lolo Juanito. Makalipas ang halos 8 taon mula nang puntahan namin ang isa sa mga itinuturing na pinakamahirap na bayan sa Samar, may pagbabago na kaya sa kanilang komunidad? At may pag-asa pa kaya silang makabangon? Noong 2018 nang una naming puntahan ang isa sa pinakamahirap na bayan sa Northern Samar, ang Silvino Lubos. Pero bago makarating, ito ang kailangan naming daanan noon. Matarik, lubak-lubak, at maputik na kalsada. Mababakas sa mga residente ang hirap sa pagtawid. Hindi biro makarating sa bayan. Kasi mula dun sa putol na yung highway, kailangan lakarin mo na tong rough road na to. Tapos, kailangan dumaan ka dito sa sapa na to para marating yung bangka. Tapos yung bangka, yun na yung maghahatid sa'yo dun sa mismong bayan. Ang iba, hirap ding maibiyahe ang kanilang kalakal. Tulad ng kopra at abaka. Kinakailangan pa nilang itulak ang mga motorsiklo na nabalahaw sa maputik na daan. Kwento ng ilang mga residente na nakausap namin, may danger din yung paglalakad dito dahil pagka biglang umulan, biglang tumataas yung tubig tapos malakas yung current. Kaya hindi ka agad makakakilos, makakalayo. May danger nga daw na kung ikaw matrap sa ganung sitwasyon, pwede kang malunod. Sa gilid ng lubak-lubak na kalsada, may itatayo dapat na tulay na papuntang Silvino Lubos. Pero mga poste lang ang aming naabutan noon. Kinalawang na rin at tinubuan na ito ng mga halaman. Matapos ang halos kalahating oras na paglalakad, narating namin ang isang ilog. Sasakay naman kami ng bangka. Dito sa may ilog, nakaabang na yung mga bangka na papunta sa bayan. So, kada ulo, ang singil, 50 pesos. Ganda umaga po.
Makalipas ang 2 oras na biyahe mula sa Katarman na sentro ng Northern Samar, narating namin ang barangay poblasyon sa bayan ng Silvino Lubos. Sa may pantalan, nakilala ko ang nooy 10 taong gulang na si Jules kasama ang kanyang mga kaibigan. Nagbabaka sakali raw silang may darating para magpabuhat ng bagahe. Importante na may magpabuhat sa'yo. Bakit? Para saan yung pera? Minsan sa eskwelahan. Minsan pupunta ko sa sulok para makakita. Pag isang daan, pinupunta ko sa bahay pambili ng salinas. At bigas. Oh, Basta may makain lang. oh. 2 oras nang naghihintay sina Jules pero wala pa rin daw dumarating na pampasaherong bangka. Ilang saglit pa, mabilis na nakipag-unahan si Jules sa ibang mga bata. Tumatangilay. Masakit ang likod. Yung kamay. Yung kamay masakit. Oh. At yung dito sa liig. Tinitiis mo siya. Oo naman. ₱5 hanggang ₱10 lang ang ibinabayad sa kanila ng mga nagpapabuhat. Kulang na pambili ng pagkain ng bata. 10 pesos. Anong bibili mo dyan? Ipon lang muna. Wala pa raw kasing laman ng tiyan ni Jules nung umagang yon. Pag pananghalian, wala. Bago ka matulog, wala. Pagsapit ng oras ng pananghalian, sinamahan namin si Jules pauwi sa kanilang bahay. So anong ginagawa mo pagka wala ng pagkain? Ito sa bahay. Tinutulog mo na lang na gutom ka? Ito yung kuprasan namin. Ito ang koprahan? Oo. So nagkokopra ka rin? Nagbubuhat ka rin? Oo naman. Ba't hindi kayo nagkokopra ngayon? Wala pa. Pagdating sa bahay, sinalubong ako ng lolo ni Jules na si Lolo Juanito. Pero hindi namin inasahan ang aming madaratnan. Condolences po. Ano ho nangyari dun sa apo niyo? Yung sakit, yung mata, nagkasakit. Yung naniniring yung mata. Sa uma. Ngayon, dinala dito sa amin. Dinala dito sa bahay. Taga-sinter doon yung mga midwife. Wala kami dyan doktor eh. Masakit nga po eh. Gawa lang. Kaya pa mabuhay. Pero wala naman doktor. Tapos hindi nyo naman ho maitakbo. Hindi namin may magtagbo dahil wala sasakyan dito. Wala kami pera. Ang ginawa, nandiyan lang kami dahil lapit na naman, wala bang pamasahe. Saka umaasa ko dahil nagbibigay ng gamot. Wala siya na doktor. Kamamatay lang pala ng 3 taong gulang na kapatid ni Jules na si Ivan, gabi bago kami dumating. Kwento ni Lolo Juanito at ng tatay ni Jules na si July, bigla na lang nahirapang huminga at nanilaw ang mga mata ni Ivan. Dinala naman daw nila ang bata sa Rural Health Unit sa bayan pero paracetamol lang daw ang naibigay. Sakit sa loob ko. Gawa na kahit mabuhay. Bakit namatay?
Isa pa sa mga problema noon ng mga residente ng Silvino Lubos ay yung malapit na pwedeng puntahan na pagamutan. Yung pinakamalapit kasi na pwede nilang takbuhan ay may 2 oras pa yung layo. Meron naman silang rural health unit. Ang problema dun sa RHU, kulang-kulang ang gamit, kulang din ang health workers, pati na gamot. Kaya ang ilan sa mga nakilala namin noon, kinamatayan na yung kanilang karamdaman ng hindi man lang nakakapagpatingin sa doktor. Sa katunayan, para marating ang pinakamalapit na ospital, kailangan pang tawirin ng bangka at habal-habal. Kaya si July, pinilit daw makapangutang ng 3,000 piso para madala sana si Ivan sa ospital. Pero hindi na ito inabutan ng bata. Pag uwi ko dito, ayun yung bata. Nakita ko iba na yung lagay niya, yung mukha niya. Sabi ko, sige, mangutang ako. Pumunta ko doon sa sa barangay 1. Nakautang ko ng 3,000. Pambayad ko sana yung kupra. Tapos nakahiram ako ng motor. Sabi ko sa asawa ko, magbihis ka, alis tayo. Nung nagbibihis siya, nakita ko yung bata, gumanon. Binuhat ko agad, pinarga ko. Wala. Hanggang wala na. Inano ko siya, mouth-to-mouth recitation. Pinam ko yung dito, tapos mouth-to-mouth kami. Wala pa rin. Sabi ko, wala na. Pagkukopra ang tanging ikinabubuhay ng kanilang pamilya, kaya ang araw-araw na kita hindi raw sumasapat. Yung kopra, mismo yung pahirap. Bumaba, tumaas yung bilihin. Samantala, maabot ng 40 hanggang 50 yung kilo. Dati, 1 kilo. Oo. Ngayon, magkano na ang bili? Ngayon dito na lang, 19. 19. Oo. Ibabiyahe nyo pa po yun, Bibiyahe pa, may bayad pa, bawat pagkarga, 50. Yung sasakyan, 50. 100 na bawat sako. So kayo po ba nararamdaman ninyo na pahirap ng pahirap yung buhay? Oo, pahirap ng pahirap talaga. Dahil sa kawalan ng pera, hindi raw nila mabigyan ng maayos na burolang anak. Pagdayigon ang Santos nga Trinidad na usala nga Ibinalot na lang sa kumot ang bata. punuan tungod sa pagpasangyaw, sa pagtuo, nga waray sugat, nga kamaubay, o kamaluluuyon, ilog pasaylo, Mabuti na lang daw at may nagmagandang loob na kapitbahay na tumulong sa paggawa ng ataol ni Ivan. Kahit madilim dahil walang kuryente sa lugar, matyagang pinanday ni Lolo Budok ang ginagawang ataol. Makalipas ang ilang oras, maayos nang nailipat sa kabaong si Ivan. Dahil hindi na embalsa mo ang bata, kinailangan siyang ilibing kaagad kinabukasan. Hanggang sa huling hantungan, ramdam na ramdam nila ang kahirapan. Pero hindi lang pala si Ivan ang namatay na kapatid ni Jules. Taong 2003, namatay din ang nooy 3 buwang gulang niyang kapatid sa hindi na nalamang dahilan. Taong 2017 naman nang mamatay ang lola ni Jules. Huli na nang maisugod siya sa ospital na 2 oras ang layo mula sa kanilang lugar. Na-stroke ng high blood. Ay, wala kami doktor doon ng ospital. Hindi lang ng ospital. Patay din. Para malaman kung bakit nga ba inaabutan na lang ng kamatayan ng ilang residente sa Silvino Lubos na hindi man lang natitingnan ng doktor. Pinuntahan namin noon ang nag-iisang Rural Health Unit o RHU sa lugar. Meron mang pasilidad pero wala kaming naabutang doktor noon. Dinadala naman kasi dito sa amin, malala na yung sitwasyon ng mga pasyente.
Kaya paano na namin masisave yun kung malapit na siya talaga bumigay? Sa pinakahuling pag-aaral ng Philippine Statistics Authority o PSA noong 2018, ang bayan ng Silvino Lubos ang pinakamahirap na bayan sa probinsya ng Northern Samar. Lumalabas na halos 57% ng kabuoang populasyon o katumbas ng 8,589 na individual ang nabubuhay below poverty line o kulang ang kinikita para sa mga pangunahing pangangailangan. Makalipas ang 8 taon, muli kaming bumalik sa Silvino Lubos. At may mga nakita kaming pagbabago. Kung dati ay maputik, lubak-lubak at walang madaanang tulay, ngayon may kalsada na at may bagong tulay na rin. Noong 2018 kami huling bumisita ng Silvino Lubos sa may Northern Samar. So kung makikita nyo, hindi talaga, pahirapan talaga yung pagbisita sa lugar dahil ito yung daraanan mo, talaga makapal yung putik. Pero makalipas ang mahigit 5 taon, yung dati na kailangan mong tawirin na ilog at putik, eto na siya. Kasi natapos na yung Mondragon Silvino Bridge. So dahil dito, sa tulay na to, mas madali na yung biyahe mula sa bayan ng Silvino Lubos patungo sa ibang mga bayan ng Northern Samar. Kaya ang dating mahigit 2 oras na biyahe papunta sa poblasyon, ngayon mahigit 30 minuto na lang. Susunod, kung noon walang doktor sa Rural Health Unit, ngayon, meron ng doktor sa kanilang RHU. Kaya na ba niyang rumesponde sa mga sakit? Kaya na, 2 na yung doktor namin. Pagdating namin sa Silvino Lubos, dumiretso kami sa Rural Health Unit. Sa tulong ng isang non-government organization o NGO ay nakapagpatayo ng bagong Rural Health Unit sa Silvino Lubos. At nito lang, 2024 ay na-turn over na ito sa local government unit. Kaya mas marami nang natutulungan at nabibigyan ng serbisyong medikal. Pinasilip din sa amin ang bagong gawang Rural Health Unit. Mas malawak na ang loob nito at mas marami na raw pasilidad na mapakikinabangan ng mga residente. Ito ang laboratory namin. Dito si Midtech, may Midtech kasi kami ngayon. Malaking tulong din daw ang pagkakaroon ng laboratorio na libre para sa lahat. Ito na ang delivery room namin. Ito po. Ayan siya lahat. Kung sakali, mga emergency. At kung noon walang doktor sa Rural Health Unit, pagsisiguro ng alkalde, ngayon meron ng doktor sa kanilang RHU. So malaking bagay po itong tulong sa inyo dahil kung hindi pa nila binigay sa inyo to, walang RHU. Malaking bagay din yon. Malaking pasalamat namin sa Korean government. Kaya na ba niyang rumesponde sa mga sakit? Kaya na, 2 na yung doktor namin, isa yung MHO namin, isang yung programa ng DOH na Doctors de Barrio. Meron na kaming bago lang. May gamot na rin po. Meron na, may gamot na. At saka noon pa man may gamot na rin, kaya lang yung nagkakaubusan minsan. Lahat ng mga pasyente na kayang gamutin, kung kaya dito sa RHU, ginagawa namin. Ang pagkakaroon ng doktor at pagsasaayos ng kanilang RHU ang pinakahihintay sana ni Lolo Juanito noon. Pero ang malungkot, hindi na niya ito naabutan. Pumanaw kasi si Lolo Juanito matapos atakihin sa puso. Si Jules, napag-alaman din naming lumuwas na ng Maynila para magtrabaho bilang construction worker para makatulong sa pamilya. Importanteng maitayo yung mga
infrastructure projects sa mga local governments. Of course, dapat base ito sa pangangailangan. Importante rin na maayos ang mga tulay, kalye, dahil pwede rin gamitin pang-attract din yon ng mga business, ng mga investors. Mabilis ang travel ng mga tao, gagaan ang mga transactions. Napakadilim ng pinagdaanan noon ng mga tulad ni na Jules at Lolo Juanito dahil sa kakulangan ng serbisyong medikal, buhay ang naging kapalit. Ngayon, may liwanag na dahan-dahang sumisilip. Sana'y maging simula ito ng pagbabago at pagbangon ng Silvino Lubos. Hanggang sa susunod na Sabado, ako si Maki Pulido at ito ang Reporter's Notebook.